Thank you, choir, for that wonderful singing. One of my favorite song, Nothing is Impossible with God. Mayong buntag sa tanan, the message that I will be having today, kini ang usa ka mensahe nga kanunay gyud ko nga nagabangutang. Kini nga mensahe hasol kay ko ani, anang hasol kay ko ani nga mensahe. O open times kanunay daghan kog mahuna-hunahon ani nga message. O I think ako gina-assist akong mga pagwali. I consider this message as the hardest nga akong ginahatag. The hardest, murag bisod. Pero kailangan. What I mean to say is, just listen very carefully. Kini nga message ko, nag-listen ko ani, sagubang ko ani, o kay nga ni magod dili ang akong ginatanaw magod ani nga message. Labi na sa akong makita nga nagawali ani nga usay akong butang pasubot nga di na ako gusto nga i-picture nga ang simbahan or ang Ginoo or ang simbahan is a bigat. Dili na ako gusto nga ma-picture ba nga murag nagapalimos man nga simbahan. Kuan kayo nasa ako. Pero this church had started with kung kuan pa zero capital. When sa diyan nagsugod ani pagtuo lang yun ang akong bit-bit ani nga when we started this church or this mission, pagtuo lang yun akong bit-bit nga daladala ni. Wa pud ko nagpalimos. Wa pud ko nag-adtog mga simbahan nga mangayog tabang para sa ministry. Kadang wala gyud na. Only one church ang akong nahinungduan nga nagtabang, kadtong Sending Church. Pero ang kadtong Sending Church ning tabang lang to for 6 months. 6 months. Pangutana mo og mga mission churches nga na-organize after 6 months. Kasagaran sa mga simbahan after 10 months or 10 years or sometime or more than that. Ingon ako nagpankuan ba? Pero nung ako zero capital pero ang pulong sa Ginoo tinuod yun. Naing-ani ni nga simbahan nga wa na ako gi-picture nga nagabig ang pastor o nagabig ang pastor para sa ministry. Never did. Kanunay akong ginapakita nga kamo ang bigar, kita ang bigar sa Ginoo. Dili ang bulaton sa Ginoo. So the message is about giving. The grace of giving. Usan ni ka subject na pinaka-pumason kayo sa mga katawhan sa Ginoo. I do believe that. And in fact and in truth, maybe some of you or many of you nagatungas pag yun ani nga dapit. Nagatungas. Pero ang pamagi sa Ginoo, then open times open times para sa ako kanadto. Sa dihang nagpastor ko, nag-Bible school ko, ang sorti sa akong mga kauban sa opisina na si kining nasa DNR karon nga kay bugoy-bugoy man ko yung kinisik laber nakakita na pud ni modus ba. Modus. Pero sa dihang nag-Bible school ko, wala nila gitanaw nga I give up my profession. So ang akong mga kauban sa opisina, ilang tanaw nga na ako'y laing purpose nga nag-Bible school ko, nga magpastor ko. Nakita nila. O kasagaran mo na isulti sa uban nga magpastor ka para madato ka, magmilyoner. Mao na ang ilang tanaw. Pero at kadtupog, pamati mo ngayon, kadtupog mga Kristohanon, nga tuwa na daan sa simbahan, sa dihang nag-Bible school ko, ang ina pong sulti, sayangan ni mo eh. Sayangan ni mo kayo na, sure bull na to, ganun nag-anhi ka diri. Ang tanaw sa mga dili magtotoo, negative, lain. Ang tanaw po sa mga Kristohanon, lain po.
Pero when I started, sa dihang naggitaw ko sa inyo og nag-Bible school ko, I have given up ang butang lisod nga buhian. I said, ning resign ko, nag-give up ko sa akong profession. Kato, sure mo na to. Gani, ayun ka lain Brad Jojo, gani kat na itong nag-resign ko, kami kang Brad Jojo ang dungan nga ma-promote ato, tulumi sa kababayi o kami kang Brother Jojo. Dagkanto ang nagkuhan ato nga position. Usa ko ato. Pero sa dihang nag-resign, nag-undang nako, ang among director ka to, si Patnugot. Katong si Patnugot, ngunya sa ako ang nanatong niya, kaluko-luko mo. Sumali-sali ka dito sa nag-exam mi sa neuro, nag-interview mi, kapag man sa neuro, nag-unsi mi ato nga out of 50 plus man siguro. Unsi man siguro mi ato. Nagsali-sali ka nito hanggang pagkatapos ganyanin mo lang. Parang niloko mo, parang niloko mo kami Parang ana yan sulti. Ako lang ginasulti kanunay kay God knows when I give up my profession and dihan mag-ato ako Bible school para mag-pastor, it's not about money. God knows that. It's not about money. Kay kung money pa, naana good. Naana. Sure bull kayo Sure bull na to. Pero God is faithful in His promise. Kini nga simbahan nagsugod ni nga walay kwarta ni. Sa diyan when I started the mission here, walay member. Unom lang gid ni. Why ko na. Ang kapital lang diri ang support nga 5,000 a month. 5,000 a month akong support kanang. Then pagkaabot og August, that is after 6 months, ako tong gipakat up tanang support. Dahil ingon ni daghan na po ang nasulti sa akong mga kauban kanto nga mga deacon sa simbahan sa Guerrero. Sa man imong style oy? Dili man ni standard kay normal dito sa mga 3 years ang support or more than 3 years. Dili 6 months pagod. Then yung ako, no, I want to burn bridges. Amot lang ganito nga nung bold kayo ko. Kung akong nauna-un, anong kagrabe ito akong gihimo ka na ito Why support? Pero ang maayo ka na ito, bisag walay support ang simbahan, na ay mga Kristohanon na magbisita sa ako, mutunod og 10,000, mga paghatas. Kay malo, siguro tuon silang karoon sa ako, mga pandamay ni tawanan ni mutapang. The grace of God. Dapat mga pangutana, kasagaran, kay padurong magutag Thanksgiving ba? Igod punta ba niya. Pero para makuha lang yun. Now, tanan nga itong practice ni walay pugsanay na yun. Ang ako, tudlo lang yun. Then kung nagmutudlo po ko, kumusulti ko nga, manalom ta. Kuyog ko ninyo manalom. Kung musulti ko nga, ato ta mag-jogging ka, mag-jogging ko. Dili, mag-apil ko jogging ninyo. Gani, kung kasagaran, kung na ako'y ginako, na ako sa usahay, ako gin mag-una. Kasagaran. So, there are also questions nga usahay, why we are to give? Di man kailangan sa Ginoo ang kwarta, di ba? Muna inyong atong pumutana? Di tayo na, anong mga tagmanta? Now, muna nga, guwapong nga pagtuon po, pero nagakuan ko ba? Kaya di ko gusto nga, after this nga, as if that this, for 24 years, kini atong pagsugod ang simbahan, kini nang nana ni nga parta ni sa simbahan. By the way, kini Thanksgiving. For 20, wala pa mo diri naana ni. O usan nga butang pod nga mo ni nagkalago ang simbahan.
So, usay mag-question ta, why, hatag na ito, uy. Di man kailangan na sa Ginoo. Di mo kasagaran, para kang pastor naman na. Para kang pastor. Muna kasagaran. Din ako po, kung usay mo tanaw ko mga pastor nga magwari o giving, di po kayo ko kumpormi. Kaya di, kusog kayo magwandilin, dili ipasabot. Dili sa ito ipasabot, then you make your own choice and decision. Ganong by the way, why are we to give? Now, don't you know that after man started to repopulate the world, sundan ko ninyo, after Adan, nanganak si Adan, ang iyang anak si Abel o si Cain, abinin mo ang first act na ilang gibuhat, giving. Maugod na ang una. Sa diyang si Adan o iba, nanganak sila. Katong pagpanganak after nanganak sila, ang unang gihimo nila is about giving. Natanawa, Genesis chapter 4. So, din sa Genesis chapter 4, mo pa ni pagsugod og tao. Mo pa ni pagsugod og tao. Then mo sulti ta, ano manghatag pa man ta? Sugod pa lang daan sa mga pagsugod, gamay pang tao ka na to, duha upat pa lang sila. Ang ilang unang giak is sa Ginoo, when they approach God, hatag yun. Tanawa, sa Genesis chapter 4, notice particularly in verse 3 to verse 5, ngunya, so, duhani, nanganak na sila. Nya, and in process of time, it came to pass, ang duha ka anak, that Cain brought of the fruit of the ground an offering, that is giving, unto the Lord, and Abel also brought of the firstling of his flock, and of the fat thereof, and the Lord hath respect unto Abel and unto his offering. Kita ni mo na. In the first nahitabo, when that is recorded in the Bible, sa dahang mo sugod nagpudaghang tao, is giving, offering. So that if you find in Hebrews chapter 11 karon, because of that act, thousands of years after, God remembered it in Hebrews of the act that was done by Abel, in which his offering was accepted of God. Why? Because his offering is according to the desire of God. So that in Hebrews chapter 11, tanaw sa verse 4, kanya, sa chapter 11, kung napuntunan sa verse 1 o sa verse 3, naghiskot na of definition of faith. What is faith? Description of faith. Then in verse 4, iyang gihiskutan ang tao, primordial na pod nga tao. Kadtong tao, nga diin atong giskutan sa Genesis chapter 4. Sa Genesis chapter 11, Hebrews chapter 11 verse 4 karon niya, by faith Abel offered unto God. When mo tanong sa Hebrews chapter 11 verse 1 verse 3, it's about what is faith, description of faith. Karon sa first nga illustration sa usa ka tawo nga nakabaton og tinuod nga pagtuo sa Ginoo, ang iyang act is about giving, right giving. Tanawa, iba sa balik niya, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it being dead yet speaking. So kung tanong to, ang basi ang nagitanaw sa Ginoo kang Abel, o ang comparison kang Abel o kang Cain, nga God was being pleased of their act, is about the giving. O ang giving nga gidawat sa Ginoo that please God and declared this man the having faith is right giving. Tama nga hatag. Oh my, pastor. Hatag to pastor. Sultihan mo di simbahan, di mo kinapugos mo hatag. Pero tudluan mo, nganong mo hatag. You make your choice. Kaya gani, abinin mo akong message unta. Ang title niya is about the law of reciprocity. Kanang word nga reciprocity,
it's about simply means the word reciprocity come from the root word reciprocal. What you give, kung gonna give ang tikta. In the Bible, kung tanawon, ang kuwan sa Ginoo. Ingana ba ya? Tanawa sa Luke chapter 6 verse 38. Your kind of giving will be measured of the return of what you give. Ako na ganun ba, pero na akong gitanaw, kailangan itong lalong pagpasabot. So, ningan hinalang ko din sa grace. Amen. I just want you to be free sa burden of giving. Ay gusto ko unta nga kamutanan. Now I'm old. Kung as my pastor kanunay gud ako ning nasud sila. Na never did my intention nga manguot ko sa inyong mga bulsa. Wa gyud na sa akong intention. Mula nga kanunay akong ginasulti wa gyud koy giutangan diri. Wa gyud pud koy giatik-atikan nga para akong para ako siyang makwartahan. Si Brother Jumarica, hibalo yun. Wag yun, si Brother Jumarica, hibalo mo din. Pero wag yun, never since. Pero kung doon naman ko istorya sa kaniya usahay, kana may tuon sa simbahan. Mga di ko maulaw mo istorya ni. Di ko maulaw mo. Kaya wala man yun. Bisag kini si Jongjo o si Jingjing, kaya nagakuha na yun. Never did nga, wala sila, kung sa tinog lang, sinapay mo paborsa ko. Okay. Pero when I'm teaching this, it is because I want you to honor God. And I want God that will bless you. Nga, kuhaon ning burden. Kaya kumawa ning burden, makuan yun. Kung kuan pa, umugaan-gaan gamay. Inyong kinabi, umugaan yun. Sabi niyo anong daghang mga Kristohano nga dili makasimba-simba. Pero usahay, ngayon, nagoy income, negosyo, pero mabugatan yun kayo. Hantod na di na lang yun pong simba. Wala. Malumos sinoon. For me as a pastor, when I am teaching about this subject, is because I want you to be free. Ma-enjoy na ito atong kinabuhi mo. Na in the time nga para sa Ginoo, ay problema nga eh. Ay problema. So, the grace of giving. Open your Bible sa 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to verse 6. Para sa atong message ko. Now, in this particular passages sa 2 Corinthians chapter 8, if you notice, from chapter 1 up to chapter 7, ang pinaka-main subject o theme sa tudlo ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 8, from sa 2 Corinthians chapter 1 to chapter 7, kung mong tanong niya, ang tudlo diha ni Apostle Paul is about comfort for the Christian. And when he speak about comfort, oftentimes he is exemplifying ayang kaugalingon nga siya, doon na siya mga bugaton sa kinabuhi si Apostol Pablo. And in fact, doon na siya mga suffering. Pero iyang gilisbot nga naman yung suffering, kasabot siya ani kay walay tao nga walay dili mo agi ani. Na walay tao doon nga musulti ka nga. Ako naa. Pero depende na sa imong pag-respond, anak. Si Apostol Paul hinos, doon ay hurt it. Gani na siya sakit. Pero kay balo siya, nga una, ang tao, moabot yun ka na, normal na, o ikaduha, nga rason, even God had suffered for us. So that in effect, kasayod siya, nga kung nga ang atong pagtudiha kang Kristo, dili na yan, sulayon po na, o kasay, ang pagsulay na, iagi ka sa mga kasakitan.
So that the more nga iya nasabtan ni, nakahatag ni panahon, kung imong tanahon, nakahatag ni pagtulunan, nga what had happened to him, makakomfort sa uban. Sa verse chapter 1, particular sa chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, notice in verse 3 up to verse 6. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to verse 6 niya. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Then niya, who comforted us in all our tribulation, then niya, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So kung mong sabto na, way problema itong mga kasakitan. Kay manamay comfort. Ug ang nag-comfort sila, nagadasig siya, ang Ginoo, ang term niya actually ng comfort, naga-encourage. Muna sa Winhirot, 1 Corinthians chapter 10, and verse 13 niya, common to every man is temptation. Common ta. Pero ang pabor, namutabang ang Ginoo. Then kung sa diyan ng sabta niya ni, ako ning agi ko ani, pero ang maayo ni, naiga comfort sa ko. Then notice in verse 5, niya, for as the sufferings of Christ abound in us, kato akong gisulti niya, so our consolation also abounded by Christ. And whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectually in the enduring of the same suffering which we also suffer, or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. Now, ang buta ko po sa buto, imong basahon ni, kining 2 Corinthians, gikan sa chapter 1, chapter 7, ang ginagisgutan niya din actually ang iyang ma-experience. Pero, kadtong ma-experience niya ito, naghahatag to comfort permiro sa iya. Then, usap kini, nakahatag po ni comfort sa mga tao nga iyang ginaminister karon. Pero sa chapter 8 karon, abrupt ang changing sa iyang change iyang pagtudlo. Kay sa chapter 1 o chapter 7, he's speaking about, generally, about Christian living. Pagka sa chapter 8, yan ang gitudlo karon about a subject of Christian giving. Ang pasabot, God is teaching them not only how to live, but likewise, He's teaching them also how to give. Abrupt. Na kung yung taon, kasakitan, mga kumpul. Ito, diambak pa yun sa... So this, actually, His teaching is balance. Kung yung sabto ni, yan si Apostle Paul, din kung magtuon ka Biblia, sa chapter 1, chapter 7, He's teaching about Christian living. Then abruptly sa chapter 8 of 9, he's teaching them about Christian giving. Ang principle niya ingani, na ang mga katawan sa Ginoo, not only on the receiving side, but likewise on the giving side. O kining pagtudlo, iyan yung nakita dito sa pagtudlo ni Ginoong Kristo, specifically, kung mong tanawon, sa Israel. Kaya when you think about Israel, naidapit sa Israel nga ang Sea of Galilee, nga diin kanang Sea of Galilee, gwapo ang tubig din ha. Pero kadto nga tubig, gwapo nito, gwapo siya kay gaagas. Pero ang di mayo ay ang giagasan to dito sa Dead Sea. Katong Dead Sea, dito maayo ang tubig. Kay walay agasanan. Dito sa Sea of Galilee, ito, gwapo ang mga daghang mga gwapo itong mga isda, dito sa Dead Sea, way ayo. So he's teaching not only how to live, but how to give. Kanad to may numdum ko. Buto lang pero, sa dihang na, pero nahitabo ni when I was now a Christian. Kanatong particularly sa Guerrero na kanat. Pero kanat to sa nahimo kong Kristohan sultihan mo, akong gina-birthdayhan among pastor.
Pero wala ko gasulti nga naon ko yun. Pero ingana gyud ang kwan sa Ginoo sa ko kanat. Din sa dihang napikas na po ko sa pikas. Katong asawa sa among pastor kanato niya sa ako ba. Pastor, grabe di ba Ilocano ka? Pag Ilocano ko. Then yes ma'am. Diyon na ko gihimo ato nga kanato nga bago. Di na kasabot. Ma'am, lahi ang Ma'am Kristohano naman ta. Dili naman ta Ilocano. Kay Ilocano, boxer man ang Ilocano. Boxer kayo ng Ilocano. Din mo na sa ko, di ba, Brad ka din, ba Ilocano ka? Yes, ma'am, pero Kristiyano ko karon. Abi niyo nga ni. Daghang mga, sa dili pata Kristiyano, kanatong dili pata, daghang mga Kristohanon sa pero sa dihan dili pa sila Kristohanon. Anak kayo mga kuno. Kusog kayo mga politiko. Pero sa dihan mga Kristohanon na, ang kamot mga anak na. Panday. So, Acts chapter 1 Corinthians, abruptly, this time, he's teaching about giving. And when Apostle Paul teach them about giving, si Apostle Paul nagkuha o ninggamit siya og usa ka simbahan nga diin iyang gi-represent kini ipakita niya gi-present niya ning mga simbahan para i-challenge ning mga simbahan ang Corinthians. Now tanaw sa 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8 tanaw na sa verse 1. Kailan kay pagkakuan mo ndang dayon ta. So, ingon niya sa verse 1, niya, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Now, first of all, you will find that what is this grace giving? Grace giving. What is this giving? First of all, this giving is, ang term niya, grace. Grace of God. Tanawan ninyo ngayon ang verse 1 niya, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God niya bestowed on the churches of Macedonia. Now, Macedonia, kung mong tanawin, iyang gipakita nila, giver kayon sila. Pero sa dihang gisulti niya nga kinay-giver, pero sa dihang iyang gisulti niya, yun niya, the grace of God bestowed. Nga in effect, kini nga mga simbahan di ay, their kind of giving is based upon the grace of God bestowed upon them. It means nga, dili to, kung iman to, dili to gikan sa iya di ay. Kadto nga, hiyas nga manghigatagon, dili to gikan sila, kung dili gikan sa Ginoo, gihatag sa ila. Kanang word nga bestowed. Kay kung sa ila lang ni, tabla yun ni sa ato mubakser yun. Pero it was a grace of God bestowed upon them. Abinin mo kung ang ginunay mo, lihok, ang ipikan actually, kung ang ginunay mo lihok, bakser ka, maana yun na yung kamot. Maana yun. Now take note that these are Christians, by the way. So, notice that when we speak about this grace that bestowed upon them, dapat masabtan nato karon tong balik na grace. Now, what is grace? Grace for me, sa Biblia, kung kuan pakasagaran nga itong definition sa grace is unmerited gift. Bestowed of God to us. Unmerited gift na. Di ta ngayon, anak. Pero gihatag sa Ginoo. Pero kung imo yung i-define ko ang pinakatibukan about grace, grace for me is this. God's own everything and you own nothing. And when you possess something, it is from God. That is grace. Masabtahin mo na. Grace para sa kuha. Grace is unmerited gift lagi. Pero for me, grace is, kay iya man yung Ginoo sa tanan. Nga, grace is God's own everything, even your life. You own nothing, but when grace act, iya kang
gibistod na niya sa inyo. So that grace is an act of God or a love of God which nga iyang gi put into action nga ato na lang nga kini karon imong napahimusdan. So that in effect, kung masabtan nimo ni, when you give nothing. You give nothing. Why? It is come from God. Masabtan ko ninyo? Kung iyahan ang tanan, hasta imo ha, ako kaninyo, kung naghatag ka, actually, ang resulta na, wa kay gihatag. Kay iya man ang tanan. So that, doon ay pamatigil umayaw. Kay, so that, muna magtungas ko ani. So that, the evidence of a person as a Christian, which is filled and controlled by the Holy Spirit, ang ebidensya sa usa ka tawo nagigiyahan sa balang espiritu sa Dios. Kining balang espiritu Dios mo ni mutudlo ta nato sa tanang kamatuoran. Ang ebidensya sa tawo nga naa niini, he will be or she will be thankful and grateful to God. Ang usa ka tawo nga gigiyahan sa Ginoo by His Spirit, ebidensya na, mapasalamaton siya o grateful siya sa Ginoo. Muna ang problema, kasagaran. Kay kung di nato makita ni that we are nothing, it is God is on everything, ang may tabo nato ni, gamito nato ang Ginoo para mukuha ta sa iyang mabutang. Di ba tamo ba? Di na tamo balik dito sa iya. Now, abinin mo, when God, matanawa, in Exodus chapter 23, tama sa Exodus 23, and in verse 14 to verse 16, when the Israelites is about to enter into the land flowing with milk and honey. Now, ingani, ang mga Kristiyano na binyo, di lang kay naluwas mo. Kung Kristiyano mo, obligado ang Ginoo nga panalanginan mo. He will bless you. Ingani po ang mga Israel, they are not only redeemed, but God make it assured to them that they will enter into the land flowing with milk and honey. Pero sa dihang padulong na sila mo ni sudlo sa Ginoo. Tanaw. Sa Exodus chapter 23 and in verse 14 to verse 16. Tama ko niya. Sa dihang wadto na sila ba? Ani nga dapit niya. 3 times thou shalt keep a feast unto me in a year. Nga tulok beses mo nga magpista, mag-celebrate mo. Dinungon niya, thou shalt keep the feast of the unleavened bread. Thou shalt eat unleavened bread 7 days as I have commanded thee in the time appointed in the mount of Abib. For if thou comest out from the Egypt and none shall appear before me empty. Niya kung 3 times ha. Niya pagka magkini nga 3 times ha, 1 time lang ni ubos ni 3 times. Dili niya kung katabo ka mo kana ni wagoy mo to nga way dala. Now, let me see something. Ever since that I become a Christian, never did that I go to church that I have not give my offering. Never did. Wala yun. Tanawa ron niya, di niya sa verse, tanawa rason niya sa verse 16. And the feast of harvest, the first fruit of thy labor, which thou hast sown in the field, and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy rivers out of the field. Ganyan ang buto sa buto. Kini, pagpadala mo kay 3 times. Pag yung harvest, 3 times in a year. Nagyo hitabo na.
ang iyang kwan, ang giving. So that when karon sa 2 Corinthians sa ding ginatulo na ni Apostol Pablo, iyang kung ano man iyang kining Macedonia ang iyang example ba. Kung you will kining tudlo sa Biblia makuan ka, you will be shocked because kining Macedonia kung mong tanawon karon dili ni angay nga muhatag. Dili. Kay ano man? Kay tanawa sa verse 2 niya, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Nga ang condition unya deep poverty. Kanang poverty unta okay na pero kung deep poverty perti gyud ang malaha. Kung kuan pa na that could be a reason nga di mo hatag. Pero you will find kung imong tanong lagi kini nga church ngaying ani nga kasing-kasing Lord of the grace of God bestowed upon me. No sibot nimong pasabot nga na. No lahi gyud kung ikaw kung ang Ginoo naghatag nimo ana kay bisag wala ka kung kuan pa kanunay nga magpahimuyumon ka. Dili nimo ginatan-aw ang naa diha sa imo imong ginatan-aw ang Ginoo. Ang lisod ka ni. Ug kini kung imong tanawon in the Old Testament time, daghang mga tawo nga nagigamit sa Ginoo ug ginapanalangan sa Ginoo nga mga pobre. Tanawa tong katong widow sa Siripta. Katong widow sa Siripta, katong gihatag niya kang Elijah. Last na lang yun to. Pero at that time, that woman was in deep poverty. Last na to. Pero when he gave up, ay mo sabihin daw, wag yun siya nakulangan. Wag yun. Nawing nga ni, ayaw ninyo do you like it? Ayaw ninyo butangag nga rason kasagaran sa to, atong rason nga naglisod ta, mga di ta mo hatag. Ang usay rason nato muadto ta kay kita dapat hatagan. Dili baya gyud na ingana. Ang susimbahan. I'm sorry. Kagahapon natay nagproblema na igsoon nato diri nga namatyan. Wa lang nato tuwa. Yun salamat ko sa akong amigo. Kaya ko isulti ako siyang gihatagan. Ay, ano man? Oh. Ato. Salamat ba? Pero so notice their condition. Unya, how that in their great affliction and their great trial of affliction, niya the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Kung mong tanaw na, lisod ka na pangitaon na klase nga karakter sa tao. Kay kasagaran sa to bisag napagod ta, sige tagmulo nga perting pobre, perting lisuda, perting ko na, pero usay di na mukhaon kay nagadayet na di ay. Pero kini lahi. Wa gyud, pero ang kasing-kasing malipayon. Ngano na ang kina sa verse 1 yun. Naglihok ang Ginoo sa ila. Naglihok. Amen. Nawingan. Basta, kanunay kong, talag sa kong magwali about kini nga subject. O kini nga activity sa atong simbahan, gi-criticize ko ani. Gi-criticize ko ani kanako. I know, hantod karon na pagyapon. Pero akong tanawon tong ga-criticize ako kaning Thanksgiving. Labi na kay ato rabang isor ako rabang ikwan. Pero sa diha akong tanawon sila, di ra bagid sila nagpanghatag. Din kung akong tanawon, lisod pud kay sila. Now, I've been a pastor for 24 years. Now, I have by experience, kay katong mga malipayon, I am sorry.
Sakaran kadtong mga giver. Mga giver. Ambot lang. Pero tangkad di sa itong simbahan. Salamat ko din, daghang mga giver ni sa itong simbahan. Daghan yun. Di na, salamat po kang mitos, talagsalan ko mong sultan. Na-bless ko sa iyang ginatulog sa iyang anak na nag-kondena. Bata pa, yung nang ginatulugan. Ito ang punito. Kana mo dako na nga malipay ang mong pulis ako din. So, examine ourselves now. I-compare ang iyong kaugalingon karon. I-compare ining Macedonia. Nunya, how that in their great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of ilang pagkamanggihatapon. Then, further, tanaw ko sa verse 3, nya, for to their power, I bear record, ye and beyond their power, they were willing of themselves. Nga ang pasabot kung sa verse 3, kung ang taon nila, dili na unta sila muhatag, pero sila mismo ang namugos nga muhatag. Grabe. So, kung yung tanong sa verse 3, sila mismo nga i-appeal mi din ha, muhatag mi. Ngawi nga ni. Ingon ako ganyan nga, di ko gusto, kuha nga subject sa kuha. Kaya di ko gusto nga makita ninyo nga nagabig ko o nagabig ang simbahan sa inyo dili. Di, yun. Una kang kanunay, nagasulti ko, kuha ni, voluntary yun ni. Pero kung ang grace of God mo bisto anang tao, mga kuha. Then, let me say this. I always say that when naganaan yung mga practice, hindi ko nagakuhan nga, mo challenge. Personally, ako, kanadto, 24 years na ni. Kanadto, nagsugod lang ko kanadto og 5,000. Then later on, hantod karon ni abot na ko 150,000. Karon, ay di ko nagakuan. Pasaka pa yun ko. Kaya na, ganyan nagakuan gani ko sa Ginoo, tampangi ko Lord. Then, abin nyo, siya akong nahuna-huna. Say, akong ginabadlong akong huna-huna nga naman. Di man kailangan ni sa Ginoo. Din akong badlungon. Dili. Ebidensya ni sa akong pagtuog. Ebidensya ni nga nahigugmag dito sa Ginoo. Nga naman, you could give without loving, but you could not love without giving. Ako yun yung ginapanton akong kakalingon. You could give without loving, but when you could not love without giving. So that by the time numukan ka na, ma-measure ka na. Ma-measure ka na. Ma-measure. So then notice din in verse 4 karon. Ato ni dito mga alas dusyan niya. Praying us with much entreaty. Ngang but pasabot, praying us with that entreaty niya, that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry of the church. Ngayon, ang but pasabot sa verse 3, niya, for to their power, I bear record, ye and beyond their power, they were willing of themselves. Di niya praying us, kanang word praying us, ako, gahangyo sa ako amua, sa ako nga, dawata po ni amua, kaya ang ginapunto din ni Apostol Pablo karon, ayaw na mag-apil. Ayaw na maghatag. Kay pobre kayo mo. Pero sila, ayaw. Ay, apil ni. Ni mga kwan ni mo yun. Angki, ako ano ni angki? The grace bestowed upon them. The grace of God. Ang saibot ni mong pasabutan na pastor. When you withdraw something, nga kay balo ka nga, kana sa Ginoo, anyway. So, then notice sa verse 5, the reason. Anong ingani sila? God bestowed upon them. Then the reason niya, and this they did, not as we hope, kay pobre man sila. Then niya, but first give their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Grabe.
Kanang word that they have give themselves to the Lord. Sibot ni mong pasabutan ng pastor. Kaya tanaw sa 1 Corinthians chapter 6. Tanaw sa verse 19. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Tanaw siya ang isulti. Niya, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Dili daw ato asa na may tabo karon? Nahitabo sila. Nga we give ourselves naman because God on us. Nga bot pa sabot, surrender sila sa Ginoo. Liso, no, you see, ang Ginoo na lang yun mo kan sa inyo, kay kining Macedonia, kagrabe ni nga klase nga mga tao ni. So, tanawa, balik, that they first they give themselves unto us. Which kung imong tanawon, these people are surrender sa inyo. Kung imong tanawon pa ni sila, Lord, wa na gyud mi mahimo. Na gyud mi sa imong makamot. Then niya, and this they did, not as we hope, but first give themselves unto the Lord and unto us by the will of God. Di niya, and inasmuch as we desired Titus that as he had begun, so he would all finish in the same niya grace also. Now, tanawa. Si Apostol Pablo, yun ako niya, sa chapter 1, chapter 7, to chapter 7, kumpot, magkalisdanan. Pero yung tanawa rin, generally at this time, ang magkristohanon, kuwan ni sila, dili kayo para sa ako. Dili kayo para sa ako. Pero si Apostol Pablo, siya ang kinabuhi. Ang kinabuhi niya sa iyong mga kaagi, mo siyang encouragement. Nag-comfort siya. Pero sa iya nag-utong-utong good. Karon, dili sa chapter 8, ihang gi-challenge kining nag-utukuan ng galing mga tawhana karon ng Corinthians, nabali about not only the kind of living, but also the kind of giving. Dayon ayang kasi ang giving ang Macedonia. Then notice kanawa, tanaw observe nagmayo karon sa verse, tanaw sa verses 7 to verse 8. Karon iyang gisgutan karon ang kining Corinthians na, kining Corinthians. Tanaw ang Corinthians niya. Therefore, ang Corinthians, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, dinya, see that ye abound in this grace also. Ang sabot pasabot niya ni, yun niya kamong mga Korintiyanon, yun niya, nag-increase mo sa pagtuo, din niya sa mga pagtudlo, sa knowledge, o diligence, maayo mo in your love. Gwapo ni. Pero ingon niya, dapat mo increase po mo ni ining giving, grace giving. Yan yung tulo niya. Then later, kinikaroon, nga ni, believe me, di ko nagawan, believe me, di sa itong simbahan, sultanta mo, ang mga giver, ako makita, gamot nga na ginapanalan nila. Dili, uto-uto gano'n. Tinuod yun na. Bisag asa kung nagatong simbahan, kasagaran na. Kini si Walter, murag hamugiron ni si Walter. Si Walter, bagura na nagpataod, iya kung giatik-atik, bagura na nagpataod og solar, na pila, 1M plus pastor. 1M plus. Yung sakyanan, grabe. Pero abin niyo kung kinsi Walter, kanag to ni, ang iyang balay ni, mura nag-anang kanang balay din ako. Anong iya? Payag na na, oy. Ayaw,
Tinul man po. Di ba, Brother Walter, no? Payag ka na tao eh. Karoon, bugir ko na kayo. Pero, dugay po. Ano kayo dugay po? Mga kapitan ni mag-50. Karinta. Pero, ang Ginoo will always recompense. They will recompense. Kay walay father nga di yun niya gusto mo sinso yung anak. Labi na kung magtinarong yung anak. So, so, ngunya karon i-increase pud mo, di lang kay sige magtuon. Sige mo kay balo, daghang kay balo. Sige lang mo ka nang magsulti istorya nga kini nga dapit i-increase pud ninyo. Increase your giving. Say mo tanong ko sa inyo ang giving. Ano sapit na mo nung matay mo, orang gyapon. Wala gyud ga sinso. Mo agana ang dagan. Wala gyud ga sumuana lang ana gyud. Wala gyud. Dagabi po. Ako magkatawa-katawa lang ako. I don't know, pero God knows that it's not about money. Pero you have to learn it. That kita mga sandayong ta. Kung gamiton kag sandayong sa Ginoo, humot kayo ka. Believe me. So, karon tanong sa verse 8. We are about to close. Dili ka mabutulos-dulos niya. I speak not by commandment. So verse 8, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others. Din tanawa sa din nga and to prove the sincerity of your love. Asa na kadtong basis of that giving kadto prove to sa mong gumas. Sa ibut ni mong pasabot pastor, abin mo when you learn to love, ay walay problema ko. Kung kanina akong asawa, may punya akong asawa kay di kayo madtumigmol, kuha na din ang kuan. Adi lang ko kayo, ako mo lang bahala ka. Basta, kayong tanong, mahal man yun. Pagkuha lagi din na. When you learn to love, muna ang usahay, ang tulos Biblia, ang tao dili mo pakamatay sa tao nga iyang kaaway. Pero daghang magpakamatay dito sa iyang gihimo. Amen. Kung sa ibut pasabot nga, to prove the sincerity of your love. What that mean? Giving is a measure of your love to God. Amen. Now, sa Luke chapter 6, and I'm going to close. Sa Luke chapter 6, very common na passage. And I am tempted to preach on this subject. Pero need pa kayo ni og study. Kay basig magkalaan ni si Janjan. Magkalaan sa si Janjan. Ano sa Luke chapter 6, din we will close, sa verse 30. This is the teaching of the Lord. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Ngunya, to prove the sincerity of your love. Diri yang munisok danan. Tinuod na pastor, pero ambot lang. No? Kung akong tanawon sa kagalingon, I have given my life to God. I have given my profession to God. Pero God bless me. Di po ka pa. Pero grabe ka. Amen. Let's pray nga God will bestow His grace to you. Ang verse 1 sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 muna ang key. That God, the grace of God is bestowed upon them. Let us all stand up and let us pray.
Our dear Heavenly Father, Ginoo, ikaw ang nasayod sa tanan. Imo maning pulong, imo maning pagtulunan nga din o Diyos, the key of every giving is the grace of God. That when we understand the grace of God, whatsoever circumstances, dili gud mapugnan, nga we could offer our thanksgiving and giving to you. Ano man, because the grace simply means God owns everything, and nothing for us. But that grace, when it comes to action, then we become part or recipient of those things that you have created. When David offered so much and his people offered so much, he made mention that we offer nothing because everything is from God. So tabangin kami nga musabot ni o Diyos. Salamat sa mensahe sa ngalan ni Jesus. Amen. God has spoken to our hearts. Come every soul by sin oppressed, there's mercy with the Lord, and He will surely give you rest by trusting in His word. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. For Jesus shed His precious blood, His blessing to bestow. Plunge now into the crimson flood that washes white as snow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Yes, Jesus is the truth, the way that leads you into rest. Believe in Him without delay, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Come then and join this holy band and on to glory go, to dwell in that celestial land where joys immortal fall. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Napagod ko yung tayo sulti sa inyo ba? Pero ayaw lang mo kalain ha. Naipanahon ka na itong ingaling occasion sa mong simbahan. December to. Umot lang kayo noon sa to. Ang naitabo, na-hospital akong anak. Kadtong ako untang ihatag, kagrabe. Sa hospital. Tinog din na-hospital. Kadtong, gismel ko muna-una, ang akong ibayaran, almost 50 kami. Kaya ako man itong gibid. Pero just pray for yourself.
Pero that was a warning for me. Kadto warning to me, tugutan to sa Ginoo. Then by that time I have Brother Gilmer will come. Mga kamputan. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message today. It is very challenging, Lord, the grace of giving. You are the greatest example of giving, Lord, because you own everything and you give it to us. Even your life, Lord, you give it for us to be redeemed, to have this eternal life, Lord. Himo apod nga kami makasunod Ginoo bisan sa gamay lang nga bahin sa imong pagkamangihatagon og faithfulness kanamo Ginoo. That it is your command and you even do it. Gihimo nimo Ginoo ang paghatag. Dili lang kay imong gikuman sa imong mga pulong. Tabangi kami Ginoo nga imong mga katawhan. Sa tawhanon nga kahimtang Ginoo nga mahimo kaming proper o good giver, cheerful nga giver Ginoo. Diha kanimo nga bisan sa gamay o dako nga kinitaan, masagatos man o may 1,000, doon na kay bahin niya na Ginoo. Himuha ka na nga ma-establish sa mong kasing-kasing Ginoo ang paghatag. Nga di lang kami maghatag apan malipayon Ginoo nga maghatag diha kanimo. As a test, as a result of being obedient kanimo Ginoo. It is not about money, but it is about faithfulness Ginoo diha kanimo. Thank you so much for the challenge this morning. Hinaut Ginoo nga matag usa dunay dako nga nakatunan niini karon. Because the key of abundance is about giving. Padayon ikaw Ginoo nga magtudlo ka namo, magahagit ka namo Ginoo nga naay kalipay sa pagdawat niini Ginoo sa among kasing-kasing. Magaprocess sa mong utok Ginoo nga tama gyud ang imong mga pulong. Ug magaresulta Ginoo sa pag buhat niini, not only hearing it but doing it, Lord. Thank you so much for your servant Pastor Aying for guiding him and giving him good lessons and sermons every Sunday. Salamat sa presensya sa matag usa karon Ginoo. Sa among pagpauli usab ikaw magauban ug na puno among kasing-kasing nga na kami pagahimoon Ginoo may tungod sa imong mga pulong ning kabuntagon. In Jesus' name I pray and give thanks. Amen.